Sa unang pagkakataon, naramdaman kong lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Pero hindi sa paraang inaasam ng karamihan. Hindi ito tagumpay o papuri, hindi ito pagdiriwang. Ang mga mata nila ay puno ng panunuya, may halong tawa na nag-uumapaw sa panghuhusga. Ang masakit, wala akong magawa kundi tanggapin ang lahat. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Magsisimula ang kwento sa silid-aralan ng high school. Ako ang tahimik na estudyanteng madalas nasa likod ng klase. Palaging may libro sa kamay at bihirang makipag-usap. Hindi ako sikat. Hindi ako maganda sa paningin ng iba. Hindi ako matalino sa paraan na hinahangaan ng mga guro. Isa akong ordinaryong tao na pilit umiwas sa spotlight. Ngunit kahit anong gawin ko, tila hindi ako nakakaligtas sa mga mapanlinlang na mata ni Regina, ang pinakamaganda at pinakasikat na babae sa aming klase. "Uy, ano ba yung buhok mo? Mukha kang basahan." Sigaw niya isang umagang masaya akong pumasok sa eskwela. Ang mga kaklase ko na tila laging nakikisakay ay tumawa ng malakas. Napatingin ako sa salamin ng cellphone ko at doon ko napansin ang nakakatawang pagkakaipit ng aking buhok. Hindi sinasadya, ngunit sapat na para gawing biro. Sinubukan kong ayusin iyon, ngunit bago pa ako makakilos, hinablot ni Regina ang buhok ko at tinawanan pa ako. "Hayaan mo na, hindi ka naman maganda kahit anong ayos mo," dugtong niya. Pinilit kong huwag umiyak, ngunit ramdam ko ang pamumuo ng luha sa gilid ng aking mata. Gusto kong sumigaw, pero alam kong mas tatawanan lang nila ako, kaya tumahimik na lamang ako. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ang eksena. Lagi akong tampulan ng biro, lagi akong pinagtatawanan, at bawat araw mas bumibigat ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na magbabago ang lahat kapag nagtapos na kami ng high school. Iniisip kong makakalaya na ako sa impyernong iyon. Ngunit hindi ko akalaing magpapatuloy ang bangungot sa aking unang trabaho. Sa opisina, si Regina pa rin ang naging kasamahan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng malas ang meron ako, pero tila sinadya ng tadhana na ipagsama kaming muli. Akala ko nagbago na siya. Akala ko matanda na kami para sa ganitong kababawan, pero mali ako. Mas masahol siya ngayon. Isang araw, habang nasa weekly meeting kami, bigla niyang binanggit ang pangalan ko. "Uy, si Mia pala, hindi marunong mag-email ng maayos. Baliktad ang attachment, tapos puro typo pa." Tumawa ang mga kasama namin at sa harap ng manager naming seryosong nakikinig, parang gusto kong maglaho. Hindi iyon totoo. Pinagplanuhan niya ang lahat para lang mapahiya ako. Alam kong maayos ang email na pinadala ko. Pero sino ang paniniwalaan nila, ako o siya? Ang masakit, hindi lang iyon ang simula. Sa tuwing may pagkakataon, siya ang bida. Ako ang kawawang tauhan. Lagi niyang ipinararamdam sa akin na wala akong halaga. Ang mga bulungan sa likod ko, ang mga tingin na parang nagsasabing, "Ano bang ginagawa mo dito?" Lahat iyon ay naging bahagi ng araw-araw kong buhay. Pero hindi ko hinayaang manatili ako sa ganitong sitwasyon. Sinabi ko sa sarili ko, sapat na. Hindi ko nahahayaang tapak-tapakan ako ni Regina. Kung ang mundo ay hindi patas sa akin, gagawin ko itong patas sa sarili kong paraan. Simula noon, nag-aral akong mabuti. Naghanap ako ng paraan para umangat. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit paulit-ulit akong nadarapa, bumangon ako. Nag-enroll ako sa mga online courses, nagbasa ng mga libro, at ginamit ang bawat oras ng araw para pagbutihin ang sarili ko. Kung sila ay nasa party, ako ay nasa harap ng computer. Kung sila ay nagpapahinga, ako ay nag-aaral. At dumating ang araw na nagkaroon ng malaking pagbabago. Tumawag ang isang kilalang kumpanya at inalok ako ng posisyon na mas mataas sa inaasahan ko. Hindi sila interesado sa mga paninirang naririnig nila kundi sa kakayahan ko. Sa loob ng ilang buwan, umangat ang buhay ko.
Nakilala ako sa industriya bilang isa sa pinakamahusay sa larangan at sa isang hindi inaasahang pagkakataon na imbitahan akong magbigay ng presentasyon sa harap ng maraming tao, kasama ang dati kong opisina at si Regina. Sa araw ng presentasyon, suot ko ang pinakamaganda kong kasuotan. Tumayo ako sa entablado at sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang takot. Ang mga mata na minsang puno ng panunuya ay ngayon puno ng paghanga. Ang mga nakakatawang bulungan ay napalitan ng tahimik na paggalang. Habang nagsasalita ako, napansin kong nakaupo sa likod si Regina. Hindi na siya ang sikat na babae, siya na ngayon ang ordinaryo. Sa bawat salitang binibitawan ko, nararamdaman ko ang bigat ng pag-intindi niya. Alam niyang hindi na ako ang taong kaya niyang tapak-tapakan. Alam niyang nagbago na ang lahat. Sa huling bahagi ng aking presentasyon, tumingin ako diretso sa kanya. Hindi ko kailangan magsalita ng diretso sa kanya, pero alam niyang siya ang tinutukoy ko. Ramdam ko ang pagsikip ng kanyang dibdib, ang pagkabog ng kanyang puso. At sa wakas nang matapos ang lahat, tumayo ang lahat para magbigay ng palakpak kasama siya. Ngayon, sila ang yumuyuko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong. Kaya mo ba yan? Tanong ni Angela, ang leader ng grupo sa aming opisina habang nakakrus ang mga braso at nakatingin sa akin na parang isang guro na nanghuhuli ng estudyanteng walang sagot. Ang tanong na iyon, bagamat hindi naman masakit pakinggan kung tutuusin, ay may ibang bigat kapag nanggaling sa kanya. Alam ko ang ibig niyang iparating, hindi niya ako pinapaniwalaang kaya ko. Ilang beses na akong nakaranas ng ganitong pagtrato mula pa noong high school. May kung anong kasiyahan ng mga tao sa panghuhusga sa akin, sa pagpaparamdam na ako ang palaging kulang. Sa eskwelahan, sila ang mga estudyanteng nilalapitan ng lahat, samantalang ako ang palaging iniwan sa gilid. Sa trabaho, sila ang mga taong may kumpiyansa, magaling magpakitang tao, at may kakayahang ipakitang ako ang problema. Lahat ng ito, parang eksena sa pelikula na paulit-ulit na nire-rewind. Ako ang palaging talunan. Ngunit hindi ko naintindihan noon, hindi nila alam na ang bawat salita nila, bawat kilos nila ay unti-unting naging gasolina ng apoy sa loob ko. Nag-ipon ako ng galit, hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Bakit ko hinayaan na tratuhin nila ako ng ganito? Bakit ko hinayaan na manatili akong tahimik? Gusto mo bang ikaw na lang ang gumawa? Tanong ko kay Angela, nakatitig sa kanya ng direkta. Hindi niya inaasahan ang sagot ko. Sa lahat ng pagkakataon, ako ang laging umiiwas, ngunit ngayon, tumayo ako sa harap niya. Napansin ko ang bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata, ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya handa para sa akin. Huwag kang masyadong sensitibo, ha? Sagot niya, ngunit kahit ang tono niya ay nagbago. Ang lakas loob kong sagot ay tila isang maliit na hampas sa kanyang ego. Tumalikod siya at iniwan ako, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Hindi na niya ako tinitingnan na parang walang kwenta. Sa loob ng ilang linggo, nagpatuloy ako sa trabaho. Ang proyekto namin, isang malaking presentasyon para sa mga kliyente, ang naging sentro ng lahat. Ang mga ideya ko na dati binabalewala lang ay biglang naging mahalaga. Napansin ko ang pagbabago sa tingin ng mga kasamahan ko, ngunit hindi ko hinayaan na masilaw ako sa pansamantalang atensyon. Alam ko, hindi pa ito tapos. Dumating ang araw ng presentasyon. Nakasuot ako ng itim na blazer, simple ngunit elegante. Habang nakaupo kami sa conference room, ramdam ko ang bigat ng tingin ng lahat. Si Angela, nakaupo sa kaliwa ko, ay tahimik. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Parang may kinikimkim. Nang dumating ang oras na magbigay ng ideya ang bawat isa, ako ang huling magsalita. Habang nakikinig ang mga kliyente, naramdaman ko ang tensyon sa paligid. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Tumayo ako, kinuha ang clicker ng projector at nagsimula.
Ang bawat salita ko ay punong-puno ng kumpiyansa. Ang bawat slide ay maingat na dinisenyo. Sa bawat sagot ko sa mga tanong ng mga kliyente, ramdam ko ang pagtingin nila sa akin. Hindi na ako ang babaeng binabalewala, ako na ang babaeng may sagot. Pagkatapos ng presentasyon, tumayo ang isa sa mga kliyente at nagsalita. Napakaganda, napaka-professional at detalyado. Sino ang nanguna sa ideyang ito? Tanong niya. Bago ako makasagot, biglang nagsalita si Angela. Ako po ang nanguna diyan, sabi niya, ngiting na ngiti. Parang sinuntok ako ng kanyang mga salita. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing pagtataksil. Tumayo ako, at bago pa siya makapagpatuloy, inagaw ko ang pagkakataon. Pasensya na, pero ako po ang gumawa ng lahat ng slides, nag-research at nagdala ng ideya sa grupong ito. May mga suggestion silang lahat, pero ang core ng proyekto ay mula sa akin. Hindi ako nakatingin kay Angela, ngunit ramdam ko ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga kliyente, pati ang mga kasamahan ko, ay tahimik. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagbaliktad ng mundo. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin ang isang kliyente. Ang galing mo. I hope you're being recognized for your work, sabi niya. Tumango lang ako, ngunit alam ko, hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako ang babaeng pinahiya. Paglabas ko ng conference room, nakita ko si Angela. Hindi siya makatingin ng diretso. Sa halip, iniwas niya ang kanyang tingin, nagmamadaling umalis. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang mundo ay umiikot. Ang mga taong yumuyuko sa iyo ay minsan silang nakatingala, ngunit hindi mo kailangang magalit o maghiganti. Tumayo ka ng may dignidad at ang pagyuko nila sa harap mo ay natural na mangyayari. Ngunit bago ko maiwan ang opisina, may nakapukaw sa akin. May isang papel na naiwan sa desk ko. Isang sulat mula kay Angela. Binuksan ko ito at sa loob ay may maiksing mensahe. Ikaw ang nanalo ngayon pero hindi pa ito tapos. Napalunok ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit parang may banta sa kanyang salita? Mabilis ang tibok ng aking puso habang papalapit ako sa entablado. Sa likod ng makapal na kurtina, naririnig ko ang bulong-bulungan ng mga tao, mga boses na minsang tumawa, nagbiro at nang alipusta sa akin. Ngayon, narito sila, nakaupo, naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nag-umpisa akong maglakad, marahan ngunit matatag, dala ang kumpiyansang hindi nila kailanman naisip na magkakaroon ako. Ang ilaw ng entablado ay tumama sa akin, isang malakas na liwanag na tila bumalot sa buong pagkatao ko. Sa harapan ko, ang malawak na silid ay puno ng mga taong kilala ko, mga dating kaklase, mga dating kasamahan sa trabaho, at pati na rin ang mga taong umaming hinangaan ako matapos ang lahat ng nangyari. Pero ang mga mata ko ay tumutok sa iilang muka. Si Carla, ang pinuno ng grupo ng mga bully noong high school. Si Mark, ang lalaking nagtawanan sa akin noong unang araw ko sa trabaho. At si Trina, ang babaeng sinabihan akong hindi ka bagay dito, na para bang siya ang may hawak ng lahat ng kapalaran sa opisina. Hindi ko alam kung naramdaman nila ang bigat ng tingin ko, pero malinaw ang pagbabago sa kanilang ekspresyon. Ang dating mapangmata nilang mga ngiti ay napalitan ng kaba. Nag-iwas ng tingin si Carla pero hindi ko siya nilubayan. Ang dating matapang na babae na nagpakalat ng tsismis tungkol sa akin na minsang nagdulot ng matinding kahihiyan sa klase, ngayon ay tahimik na nakaupo, hindi makatingin sa akin. May dumaan na minuto bago ko sinimulan ang aking pagsasalita. Hindi ko sila pinansin. Hinayaan ko lang na maramdaman nila ang tensyon. Sinimulan ko ang kwento ko mula sa mga araw na parang wala akong halaga hanggang sa mga gabing umiiyak ako ng mag-isa. Iniisip kung kailan matatapos ang sakit. Hindi ko tinipid ang emosyon. Bawat salitang binitawan ko ay parang isang sibat na tumatama sa kanilang konsensya. Hindi ko sila binanggit ng direkta,
pero alam kong nararamdaman nila ang mga salitang para talaga sa kanila. Habang nagkukwento ako, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala. Ang araw na tinawanan nila ako dahil sa suot kong luma at kupas na sapatos. Ang sandaling itinulak ako ni Carla sa harap ng klase habang dala ko ang report na pinaghirapan ko buong linggo at narinig ko ang malakas na tawanan ng lahat. Ang hapdi ng mga salita ni Mark noong unang araw ko sa trabaho nang tanungin niya kung paano ako nakalusot sa kumpanya kahit mukhang probinsyana ako. Ang mga iyon ang nagpatibay sa akin, ang nagtulak sa akin na patunayan ang sarili. At ngayon, narito ako. Habang patuloy ang kwento ko, napansin kong unti-unti na silang namimilipit sa kanilang upuan. Ang kamalayan na sila ang dahilan ng kalungkutan ko ay parang mabigat na angkla sa kanilang leeg. Ang ilang tao sa audience ay tahimik na nag-uusap. Marahil iniisip kung sino ang tinutukoy ko. Pero hindi ko sila binigyan ng pangalan. Hindi ko sila kailangang pangalanan. Alam nila kung sino sila. Nang matapos ang aking pagsasalita, tumayo ang audience at nagpalakpakan. Hindi ko inasahan ang ganitong reaksyon pero ramdam ko ang suporta. Sa gitna ng ingay, tumingin ako kay Carla, kay Mark, kay Trina. Ang mga palakpak na ito ay para sa akin, hindi para sa kanila. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanilang mga mukha ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Hiya. Habang bumaba ako ng entablado, lumapit sa akin ang organizer ng event. Binigyan niya ako ng isang maliit na kahon, ang simbolo ng tagumpay ko bilang guest speaker. Ngunit bago ko pa man mabuksan iyon, biglang tumayo si Carla at lumapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, kaya nanatili akong nakatayo, nakatingin. Pasensya na, sabi niya, halos pabulong. Ang Carla na kilala ko noon ay palaging malakas ang boses, palaging mayabang. Pero ang Carla na nasa harapan ko ngayon ay tila ibang tao. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Hindi ko alam na ganito ang epekto ng mga ginawa namin. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang paglapit ni Mark at Trina. Tahimik silang nakatayo sa tabi ni Carla, halatang nag-aalinlangan. Pero alam kong narito sila para sa parehong dahilan. Hindi ko alam kung paano ko mararamdaman ang mga sandaling iyon. Ang mga taong minsang nagbigay sa akin ng pinakamatinding sakit. Narito ngayon, yumuko, humihingi ng tawad. Pero bago pa man ako makapagsalita, naramdaman kong may isang tao pang lumapit. Ang organizer ng event ay tumingin sa akin, tila may sasabihin. May gusto kang makita, sabi niya, sabay abot ng isang envelope. Binuksan ko iyon at ang laman ay isang larawan. Larawan ng isang tao na hindi ko inaasahan. Ang aking dating boss, si Mr. Cruz, na tinanggal ako sa trabaho dahil sa isang kasinungalingan. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Ang mensahe ay nagbigay sa akin ng dahilan para muling magtaka kung ano ang susunod na mangyayari. Magkikita tayo muli at hindi mo ako matatakasan. Nasa harap ako ng salamin, nakatitig sa sarili. Sa likod ng mga mata ko, naroon ang mga alaala ng panlalait, mga bulong na parang kutsilyo sa tenga at mga tawa na tila musika ng kalupitan. Noon, kaya nilang baliin ang pagkatao ko sa bawat salitang binibitawan nila. Pero ngayon ibang-iba na ang sitwasyon. Ako na ang may hawak ng kontrol. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon sa paaralan. Nakapalibot sila sa akin, parang mga pating na umaamoy ng dugo. Tingnan niyo siya, mukhang kawawa, sigaw ni Trisha, ang pinuno ng grupo nila. Ang mga mata ng iba kong kaklase, puno ng panghuhusga, habang ang mga mata ko, puno ng luha. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo sa harap nila habang pinagtatawanan nila ang suot kong lumang sapatos. Ang sapatos na iyon, regalo ni nanay noong Pasko. Pero para sa kanila, isang bagay na dapat pagtawanan. Nang gabing iyon, umiiyak ako sa unan habang pinapangako sa sarili ko na darating ang araw na hindi na nila ako tatawanan.
Darating ang araw na sila ang yuyuko sa harap ko. Sa trabaho, hindi rin naging madali ang buhay. Akala ko kapag nakatapos na ako sa paaralan, matatakasan ko na ang panghuhusga. Pero nagkamali ako. Ang boss ko, si Sir Greg, tila may espesyal na talento sa pagpapahiya sa akin sa harap ng iba. Ano ba yan, Sofia? Hindi mo ba alam ang basic na accounting principles? Sabi niya noon, sabay tawa na sinabayan ng iba kong katrabaho. Hindi ko alam kung paano ko naitawid ang araw na iyon. Pero alam ko, sa bawat araw na pinapahiya niya ako, mas tumatatag ako. Ang galit, ginawa kong gasolina para sa determinasyon ko. Ngayon, narito ako sa eksaktong lugar kung saan lahat nagsimula. Ang stage ng auditorium ng dating paaralan ko. Sa harap ng madla, hawak ko ang mikropono, suot ang pinakamagarang damit na hindi nila kailanman maiisip na mabibili ko. Ang okasyon, alumni gathering. Ako ang keynote speaker. Ang irony ng pagkakataon, hindi ko maiwasang nangitian. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ko, habang ang mga mata ko ay dahan-dahang naghanap ng mga pamilyar na mukha. Nariyan si Trisha, nakaupo sa ikatlong hilera, halatang hindi komportable. Si Sir Greg, nasa gilid, mukhang pilit na ngumingiti. Ang mga taong minsang nagwasak sa akin, narito nakikinig. Hindi ko alam kung nararamdaman nila ang tensyon, pero para sa akin, ito ang sandaling pinakahintay ko. Ang kwento ko ay hindi perpekto. Maraming pagsubok, maraming hirap, pero kung may isang bagay na natutunan ko, ito ay ang hindi sumuko kahit pa gaano kabigat ang dinadala. Tumigil ako saglit upang maramdaman nila ang bigat ng mga salitang sinabi ko. Noong high school, may mga tao na tumawa sa akin dahil sa suot ko, dahil sa estado ng buhay namin. Sa trabaho may mga taong nagduda sa kakayahan ko, pinahiya ako, at nilait. Pero ang lahat ng iyon, ginawa kong lakas. Ang bawat salita, parang bala, na tumatama sa mga taong nasa harap ko. Kita ko sa mga mata ni Trisha ang bahagyang pagkabahala. Si Sir Greg, nag-adjust ng upuan, pilit na hindi nagpapahalata. Sa bawat pagtatawa, sa bawat panlalait, gumawa ako ng pangako sa sarili ko. Pangako na balang araw, hindi ko na mararamdaman ang mga tingin ng panghuhusga. At ngayong gabi, narito ako, hindi para maghiganti, kundi para magpasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging ganito katatag. Naramdaman ko ang katahimikan ng buong auditorium. Ang tensyon, makapal na parang ulap. Alam nilang sila ang tinutukoy ko. Ang mga dating bully, ang mga dating nanlait, lahat sila narito. Ngunit bago ko matapos ang talumpati, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang tumayo si Trisha, hawak ang mikropono. Sofia, simula niya halatang nanginginig ang boses. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa namin noon, hindi namin alam ang epekto nito sa'yo. At ngayon, kita namin kung gaano kakalayo ang narating mo. Ang auditorium na puno ng bulong-bulongan. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ilang segundo akong nanahimik habang tinitingnan si Trisha. Ang taong minsang nagpabagsak sa akin, ngayon, yumuko, humihingi ng tawad. Tahimik ang buong bulwagan habang nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa akin at ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko na para bang sinasabayan ng paghinga ng buong madla. Ang mga mukha nila'y nakatingin sa akin. Mga dating kaklase, mga dati kong katrabaho, at mga taong minsang nagpakain sa insecurities ko. Ang mga taong minsang tumawa sa akin, bumatikos at hinusgahan ang bawat galaw ko. Ngayon, narito sila, nakaupo sa harap ko. Ngunit hindi bilang mga bully o mapanghusgang tao. Narito sila bilang mga tagapakinig, mga taong naghihintay sa sasabihin ko. Mga taong ngayon tila nauuhaw sa kwento ng babaeng minsan nilang pinahiya. Malinaw pa sa alaala ko ang araw na tinawanan ako ni Sandra, ang pinakamatapang sa grupo ng mga bully sa high school.
Ang pangit mo talaga. Kahit anong gawin mo, hindi ka magbabago. Sigaw niya habang hawak ang bagong drawing na ginawa ko para sa art class. Pinunit niya iyon at itinapon sa sahig. Humalakhak ang buong grupo niya at ang mga kaklase ko ay nagkunwaring walang narinig. Ako, tumakbo ako sa banyo, umiiyak habang pilit na iniisip kung bakit tila kasalanan kong maging ako. Sa trabaho, hindi rin ako nakaligtas. Si Mark, ang boss ko noon, ay walang humpay sa pangmamaliit. Wala kang ambag dito, bakit ka pa namin binabayaran? Sabi niya misang nasa harap kami ng buong team. Tinawanan nila ako, wala ni isang nagkusang magsalita para ipagtanggol ako. Ang tingin nila sa akin ay mahina, walang halaga, isang tao lang na palaging nasa likod ng eksena, walang silbi. Pero hindi nila alam, sa bawat pagtawaan nila, sa bawat galit at pangmamaliit, may isang apoy na unti-unting nabubuhay sa loob ko. Ang sakit na dulot nila ang naging gasolina ng determinasyon kung patunayan na mali sila, na ang babaeng minamaliit nila ay hindi lang basta-basta. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magpapatalo. At ngayon, narito ako, isang matagumpay na entrepreneur, isang motivational speaker, at isang babaeng muling itinayo ang sarili sa kabila ng lahat ng hamon. Hindi ito naging madali. Nagsimula ako sa wala, isang maliit na ideya na ginamit kong inspirasyon para makabangon. Nagtrabaho ako araw-araw, walang pahinga, habang pilit kong tinuturuan ang sarili kong maniwala na kaya ko. Hindi ko kailangan ang validation nila. Hindi ko kailangan ang kanilang mga papuri. Ang kailangan ko lang ay ang tiwala sa sarili ko. Unti-unti, ang mga ideya ko ay nagbunga. Ang mga maliliit na hakbang ko ay naging daan sa mas malalaking tagumpay. Hanggang sa narating ko ang pinapangarap kong buhay. Ngayon, narito ako sa harap nila, may mikropono sa kamay at may lakas na hindi ko inakalang magkakaroon ako. Sa bawat salitang binibitawan ko, ramdam kong bawat isa sa kanila ay natatamaan. Hindi ko sila pinangalanan, pero alam kong alam nila kung sino sila. Ang mga dating bully ko, si Sandra, si Mark, at ang iba pa, ay narito, tahimik, nakikinig, at walang magawa kundi tanggapin ang katotohanang wala na sila sa posisyon para maliitin ako. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng papuri ng tao, sabi ko habang tumingin sa kanila. Nasusukat ito sa kung paano mo binuo ang sarili mo sa kabila ng kanilang pagmamaliit. Nasusukat ito sa kung paano mo pinili ang pagbangon kahit papakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Nakita ko ang pag-iiba ng ekspresyon ni Sandra. Ang dating mapanlait na tingin niya ay napalitan ng pagkailang. Si Mark naman, na dati palaging nakataas ang kilay sa akin, ngayon tila nahihiya, nakayuko, hindi makatingin sa direksyon ko. Hindi ko sila kinamuhian, hindi ko sila sinigawan. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan ko. Ang mga salitang iyon ang naging sandata ko, ang naging paraan ko para maipakita sa kanila na iba na ako ngayon. Na ang babaeng minsang tinawanan nila ay hindi na ang babaeng iyon. Habang papatapos ang speech ko, biglang tumayo si Sandra. Napansin ko ang kaba sa kanyang kilos pero pilit niyang ipinakita ang lakas ng loob. Lumapit siya sa entablado at tumingin sa akin. Tahimik ang buong bulwagan. Ang bawat tao'y nag-aabang sa susunod na mangyayari. Gusto kong humingi ng tawad, sabi niya, mahina ang boses pero ramdam ang sinseridad. Hindi ko alam ang epekto ng mga ginawa ko sa iyo noon, pero ngayon, naiintindihan ko na. Natutunan ko na mali ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong magalit, gusto kong magsalita, pero ang puso ko'y mas pinili ang katahimikan. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil alam kong sa wakas, nararamdaman na niya ang bigat ng ginawa niya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may isang lalaki sa likod ng bulwagan ang tumayo. Isa siyang pamilyar na mukha, si Mark.
Hindi lang si Sandra ang dapat humingi ng tawad, sabi niya, mas malakas ang boses. Ako rin, ako ang isa sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Maling-mali ako. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang lahat ng iyon, pero sana malaman mo na nagsisisi ako. Ang bulwagan ay napuno ng bulong. Lahat ay nag-aabang ng magiging reaksyon ko. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may isang tao pang tumayo, isang estranghero, ngunit may hawak siyang bagay na hindi ko inaasahan. Ang hawak niya ay ang drawing ko mula sa high school, ang pinunit ni Sandra. Isa itong malaking piraso na pilit na binuo gamit ang tape at sa ilalim nito ay may nakasulat, "Ikaw ang tunay na inspirasyon." Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Sino ang taong iyon? Paano niya nakuha ang drawing? Tumingin ako sa kanya, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ngunit bago ko pa siya matanong, ngumiti siya at nagsalita. Hindi mo ako kilala, pero ako ang dahilan kung bakit narito ka ngayon. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa akin, nag-aapoy sa init na parang sinisilaban ang bawat galos ng nakaraan ko. Sa harap ko, ang madla, mga mukhang minsan nang nagigsaksi sa bawat pagyuko ko, sa bawat pag-iyak, sa bawat pilit kong pagtakip sa sarili kong kahinaan. Ang mga dating kaklasiko, ang mga katrabaho kong mahilig magbulong-bulongan, at ang boss na walang awang nagbaba sa akin sa harap ng lahat. Ngayon, sila ang nasa posisyon na minsang pinuwersa nila sa akin ang mapahiya. Sa tingin ninyo, sino ang mas mababa ngayon? Tanong ko. Ang boses ko ay parang palasong tumatama sa bawat pagdududa nila. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang bawat salita ay parang alingawngaw na bumabalot sa katahimikan ng kwarto. Kita ko ang pamumula sa mukha ng ilan, ang pag-iwas ng tingin ng iba. Pero hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong makatakas. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na naramdaman ko ang tingin ng mundo na tila ako'y wala ng halaga. High school noon, sa isang simpleng presentation sa harap ng klase. Nagkamali ako ng sagot at doon nagsimula ang mga tawanan. Si Clara, ang leader ng grupo ng mga popular sa klase, ang unang tumawa. Sa likuran niya, sumunod ang iba parang domino. Ang tawanan nila ay parang mga pako na tumutusok sa dibdib ko, paulit-ulit, hanggang sa hindi ko na alam kung paano pa ako tatayo mula roon. Mula noon, ako ang naging target ng kanilang panlilibak. Ang pabibo pero bobo daw, ang ambisyosa pero walang alam. Lumipas ang mga taon, iniwan ko ang paaralang iyon sa pag-asang makalimutan ang lahat. Pero nang pumasok ako sa trabaho, nandoon na naman sila, ibang mga mukha, pero pareho ang ugali. Sa opisina, si Ma'am Lydia, ang boss na walang pakialam kung masaktan ka, ang naging Clara ng buhay ko. Isang beses, sa harap ng buong team, tinawag niya akong incompetent dahil lamang hindi ko nasunod ang gusto niyang font sa presentation. Nakita ko ang mga katrabaho kong tahimik na tumatawa sa likod ni Ma'am. Ang iba'y nagbubulungan na parang may kanya-kanyang listahan ng mga pagkakamali ko. Nang gabing iyon, umiyak ako sa banyo ng opisina. Ang tanong ko sa sarili ko, paulit-ulit, bakit ba ako ang laging pinipili nilang durugin? Pero habang nakatingin ako sa salamin, sa mata kong namumugto, naisip ko, hindi ako mananatiling ganito. Hindi ako ang tipo ng tao na nagpapatalo. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi madali ang lahat. Pinag-aralan ko ang bawat aspeto ng trabaho ko. Nagbabad ako sa overtime, nagtiis sa bawat insulto. Ginawa ko ang lahat para maging mas mahusay. Habang ang iba'y abala sa chismis o sa social media, ako'y abala sa pagpapahusay ng sarili. Dumating din ang araw na napansin ng kumpanya ang sipag ko at unti-unti akong nabigyan ng mas malalaking proyekto. Hindi nila alam, bawat tagumpay na nakamit ko ay isang paghiganti ko sa mga taong nagtangkang sirain ako.
Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ako naman ang makapagpapakita ng lakas. Ipinatawag ako ng CEO para mag-lead ng isang mahalagang presentation para sa buong kumpanya. Lahat ng department heads ay nandoon, pati si Ma'am Lydia. Sa araw ng presentasyon, pinilit kong maging kalmado. Pero ang katotohanan, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang clicker. Ang dami nilang nakatingin, mga mata ng tao na minsang nagduda sa akin. Ang proyekto pong ito ay hindi lamang tungkol sa kita ng kumpanya, sabi ko, malumanay pero matatag. Ito po ay patunay na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pagyuko sa iba, kundi sa pagbangon mula sa bawat pagkadapa. Alam kong ramdam nila ang bigat ng mga salitang binitiwan ko. Ang mga mata ni Ma'am Lydia ay hindi tumitingin sa akin, kundi sa mesa. Ang mga kaklase kong dati iya tumatawa sa akin, tahimik lang, parang natutunaw sa kinauupuan nila. Sa huli, ang presentation ay natapos ng may standing ovation. Hindi ko alam kung dahil ba sa galing ng proyekto o sa lakas ng loob kong ipakita kung sino na ako ngayon. Pero may isang bagay akong sigurado. Wala na akong dapat patunayan sa kanila. Pagkatapos ng programa, habang nag-iimpake ako ng gamit, lumapit si Ma'am Lydia. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero ang mukha niya ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang yabang, ang panunuya. Ang galing mo kanina, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung sincero siya o pilit lang, pero hindi na mahalaga. Tumango ako, ngumiti ng kaunti at tumalikod. Hindi ko na kailangang marinig ang kahit ano pa mula sa kanya. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nang nasa elevator na ako, may tumawag sa akin. Si Clara. Oo, si Clara ang Clara ng high school ko. Hindi ako makapaniwala, pero naroon siya, nakatayo sa harap ko, ang mga mata'y puno ng kaba. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Napatitig ako sa kanya, hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat, ang makita siya ulit o ang tono ng boses niya na parang siya ang nagpipilit humingi ng tawad. Ang araw na iyon ay parang eksena sa pelikula. Ang mga ilaw ng entablado, ang bulungan sa paligid, ang mga mata ng mga tao na tila nakatutok sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito, pero alam ko kung bakit. Ang babaeng minsang nilait, pinagtawanan at binaba sa harap ng madla ay narito na ngayon, nakatayo sa gitna ng lahat. Hindi na ako ang kahihiyan nila, ako na ang dahilan ng kanilang pagyuko. Magsimula tayo sa umpisa. Sa trabaho, ako ang laging target ng panlalait. Ang bawat ideya na inilalabas ko ay tila isang biro para sa kanila. Ang daming ambisyon, pero walang laman. Sabi ni Carla, ang pinakamatinding bully sa opisina habang ang iba ay tumatawa. Ako ang tahimik na nagtatrabaho, ang palaging nakukwestiyon, ang laging nahuhuli, kahit ako ang unang nagsusumikap. Sa palagay nila, wala akong lugar sa mundo nila, mundo ng mga magagaling, ng mga elite. Pero hindi nila alam ang nasa loob ko. Hindi nila alam ang apoy na unti-unting lumalakas sa kabila ng mga panlalait. Ang bawat insulto ay binuo ko upang maging puhunan, isang gasolina para sa tagumpay. Ngayon, narito ako, sa gitna ng isang malaking pagpupulong kung saan ang lahat ng mga empleyado ng aming kumpanya ay naroroon, kasama ang mga kliyente at mga bigating tao sa industriya. Ang presentation na ito ay hindi lamang tungkol sa proyekto, ngunit tungkol sa akin. Ang pangalan ko ang nasa spotlight. Ang ideya ko ang nasa harap ng lahat. At ang mga taong minsang tumawa sa akin. Nasa likod sila, tahimik, nagtatago sa kanilang mga upuan. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang tensyon. Ang boses ko ay buo, malinaw, ngunit ang damdamin ko ay umaapaw. Hindi ko maiwasang alalahanin ang mga araw na pinagtawanan nila ako habang sinusubukan kong ipaliwanag ang mga plano ko. Ang mga araw na tinatawag nila akong ambisyosa, na parang isang insulto.
Ngayon, narito sila, pinakikinggan ang bawat salita ko. Walang magawa kundi umupo at makinig. Sa bawat slide na ipinakita ko, bawat detalyeng ipinaliwanag ko, kitang-kita ang pagbabago sa mga ekspresyon nila. Ang mga mata ni Carla na laging puno ng pangungutya ay ngayon puno ng gulat. Hindi niya inaasahan na magagawa ko ito. Hindi nila inaasahan. Ang mga bulungan sa paligid ay parang musika sa pandinig ko. Alam kong ako ang dahilan ng kanilang mga reaksyon. Sa wakas, ako ang may kontrol. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay ang pagtatapos ng aking presentasyon. Pagkatapos kong magsalita, nagkaroon ng katahimikan sa silid. Walang tumawa, walang nagbubulungan. Sa halip, ang mga bigating tao sa harap ay nagbigay ng palakpakan. Ang CEO mismo ay tumayo at pumalakpak, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa alinmang empleyado sa kumpanya. Ang mga mata ko ay napuno ng luha, pero hindi ko pinayagan ang mga ito na bumagsak. Hindi ito oras para magmukha akong mahina. Ito ang oras para ipakita ang aking lakas. Lumapit ang CEO sa akin, ngumiti at sinabing, "Napakaganda ng trabaho mo. Isa kang asset sa kumpanyang ito." Ang mga salitang iyon ay parang musika sa akin, pero ang mas mahalaga ay ang reaksyon ng mga tao sa paligid, lalo na ni Carla. Nakita ko siya sa gilid ng silid, tahimik, hindi makatingin sa akin. Ang babaeng laging umaangat sa pamamagitan ng paglalait ng iba, ngayon ay mukhang durog, pero hindi pa tapos ang palabas. Habang ang iba ay lumalapit upang batiin ako, may isang pangyayari na nagbigay ng twist sa lahat. Nakita ko ang isang piraso ng papel na naiwan sa mesa ni Carla. Hindi ko sinadyang mabasa ito, pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Nakalagay dito ang mga detalye ng isang proyekto na pilit niyang inaangkin bilang kanya. Pero alam kong ito ay isa sa mga ideya ko na tinanggihan niya noong una. Bigla akong napuno ng galit. Hindi dahil sa kinuha niya ang ideya ko, kundi dahil sa kapal ng mukha niyang gamitin ito at ipresenta bilang kanya. Pero hindi ako nagpahalata. Sa halip, ngumiti ako, lumapit sa kanya at binulong, "Magaling ang plano mo, pero alam mo kung sino ang tunay na gumawa niyan, hindi ba?" Nakita ko ang pagkalito at takot sa kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. Lumayo ako sa kanya at tumayo sa gitna ng silid. "May isa pa akong announcement," sabi ko habang ang lahat ay nakatingin muli sa akin. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, pero alam ko na ang susunod na sasabihin ko ay magbabago sa lahat. Sa araw na iyon, tumapak ako sa entablado ng conference hall na tila isang panaginip. Ang mga ilaw ay tumama sa akin, mainit at nakakasilaw, pero hindi iyon ang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ang bawat upuan sa harapan ko ay punong-puno ng mga taong dating nagdududa, tumatawa, at hindi kailanman naniwala sa akin. Mga taong tinawag akong walang kwenta, mahina, at walang mararating. Pero ngayon, narito sila, nakatingin sa akin, ang babaeng minsang pinahiya nila. Huminga ako ng malalim, ang mikropono sa aking kamay ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi ko maikakaila ang kaba, pero mas nangingibabaw ang lakas na ramdam ko. Wala na akong takot. Ako na ang may kontrol. Natatandaan ko pa noong ako'y nasa paaralan kung paano ako kinutian ng mga kaklase ko. Simula ko, ang boses ko ay matatag, ngunit may halong emosyon. Hindi ako nagsalita ng mabilis, hinayaan kong maramdaman nila ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Sinabi nila na wala akong kakayahan, na hindi ako maganda, na hindi ako sapat. Tinatawag nila akong walang silbi. At sa tuwing sinusubukan kong magsalita, tinatawanan nila ako. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto, ang uri ng katahimikan na parang lumalangoy sa hangin. Kita ko sa mga mata ng ilan sa madla ang pagkakilala sa sinasabi ko. Ang ilan sa kanila ay dating mga kaklase ko. Ang iba naman ay mga dating katrabaho, mga boss na walang ibang ginawa,
kundi ang maliitin ako sa bawat paggalaw ko. Alam nilang sila ang tinutukoy ko. Hindi ko sila binanggit ng pangalan, pero sapat na ang bigat ng tingin ko para maramdaman nila iyon. Sa workplace, hindi nagbago ang istorya. Ang mga tao ay mahilig maglagay ng label. Hindi ka marunong, sabi nila, walang ambisyon. Hindi nila alam na bawat insulto ay ginagawa kong gasolina. Hindi nila alam na bawat pagdududa nila ay nagiging dahilan para mas magsikap ako. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang isang mukha sa harapan. Si Clara, ang babaeng minsang nagpakalat ng tsismis tungkol sa akin sa opisina. Siya ang nanguna sa pagpapahiya sa akin nang minsang nagkamali ako sa isang report. Hindi siya dapat narito, sabi niya noon, at sinabayan ng halakhak ang kanyang pahayag. Pero ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin. Nakayuko siya, tila iniwasan ng bigat ng mga salitang binabato ko. Hindi madali ang proseso. May mga gabi na umiiyak ako sa dilim, tinatanong ang sarili kung totoo ba ang sinasabi nila. May mga araw na halos gusto ko nang sumuko, pero hindi ko ginawa. Dahil alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na hindi ako ang taong inilalarawan nila. Ang screen sa likod ko ay nagbukas. Ipinakita ang mga tagumpay ko, ang mga award na natanggap ko, ang mga artikulong isinulat tungkol sa akin, ang negosyo na itinayo ko mula sa wala. Ang mga larawan ay nagsalaysay ng kwento ng isang babaeng bumangon mula sa putikan, ng isang babaeng hindi kailanman sumuko. Ang mga gasp sa silid ay narinig ko. Ang ilang mga tao ay napasandal sa kanilang mga upuan, tila hindi makapaniwala. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking sorpresa. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sabi ko, at ang tono ng boses ko ay lumambot. Sa lahat ng mga taong nanakit sa akin, hindi ko kayo kinasusuklaman. Sa halip, nais kong pasalamatan kayo. Dahil kung hindi ninyo ako pinahiya, kung hindi ninyo ako sinubukang sirain, hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Isang tahimik na pagpalakpak ang sumunod, parang hindi alam ng mga tao kung paano tumugon sa sinabi ko. Ang ilan ay tila napahiya, ang iba ay tila natamaan. Kita ko ang mga mukha nila, ang mga dati kong kaklase, mga dating katrabaho, pati na ang dating boss ko na minsang nagsabi sa akin na hindi ka kailanman magiging leader. Ngayon, narito siya, nasa likuran ng silid, ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang tunay na twist ay nasa huli. Sa pagtatapos ng aking kwento, nais kong ipakilala ang isang espesyal na tao, sabi ko, at ang screen sa likod ay nagbago. Lumabas ang mukha ni Clara, oo, si Clara, ang babaeng nanguna sa pang-aapi sa akin sa opisina. Ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Ang larawan ay nagpapakita ng isang liham at sa ilalim nito ang kanyang pirma. Siya ang nagbigay ng rekomendasyon para sa akin na makuha ang posisyon bilang CEO ng kumpanyang minsang tinanggihan ako. Siya ang dahilan kung bakit narito ako ngayon, nagsasalita sa harap ng madla. Ang kanyang mukha ay tila sumabog sa pulang hiya habang ang mga mata ng lahat ay tumingin sa kanya. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang kanyang pangalan ay nasa screen at ang kanyang ginawa ay hindi maitatanggi. Ang babaeng minsang nagpakalat ng tsismis tungkol sa akin, siya ang yumuko sa harap ng tagumpay ko. Ngumiti ako, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa tagumpay ng panibagong simula. Sa gabing iyon, ang ilaw ng entablado ay tila tumama ng direkta sa akin. Pakiramdam ko'y isang spotlight ang sinadya upang itanghal ang kwento ng buhay ko. Ang babaeng minsang niyurakan, ngayon ay nakatayo sa harap ng madla na tila ang bawat mata ay sa akin lang nakatuon. Ang lamig ng mikropono sa aking kamay ay parang yelo, ngunit ang init ng galit at determinasyon sa puso ko ang nagpanatili sa akin. Hindi ko maitatanggi, may halong kaba. Ngunit higit sa lahat, may kasamang galak. Ito ang araw na matagal kong hinintay. Mabuti at nandito kayong lahat, bungad ko,
pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses. Sa unahan ng audience, nakaupo ang mga dating kaklase at kasamahan ko sa trabaho, ang mga taong responsable sa mga sugat na iniwan sa pagkatao ko. Si Melissa na mahilig magparinig sa klase tungkol sa cheap kong sapatos. Si Brian na laging may patawa tungkol sa bigat ng katawan ko. At si Clara ang supervisor na hindi na kontento sa pangmamaliit sa trabaho, kinailangan pa niyang gawing katatawanan ang pangalan ko sa harap ng buong opisina. Ang irony, sila ang nag-imbita sa akin. Sa araw na ito, ako ang guest speaker sa isang seminar tungkol sa resilience at tagumpay. Hindi nila alam kung ano ang tunay kong balak. Alam niyo bang hindi ako dapat nandito ngayon? Tanong ko nang may nangiti sa labi, pero ang tono ko'y matalim. Kung ang buhay ay susunod sa sinulat ninyong script na para sa akin, baka nasa isang sulok ako ng mundo, nagtatago, umiiyak, walang lakas para bumangon. Pero huminto ako sinadya para mas lalong maramdaman nila ang bigat ng susunod kong sasabihin. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang room ay tahimik. Ang dating familiar na tunog ng pagtatawanan, palalait, at pagparinig ay napalitan ng isang tensyon na tila pumipigil sa kanilang huminga. Nakita ko kung paano nagkatinginan sina Melissa at Clara. Mga kibot ng kanilang bibig na parang gustong magpaliwanag, pero wala silang magawa. Ako ang may hawak ng mikropono. Melissa, tawag ko at hindi ko pinalampas ang biglang pagigkas ng kanyang balikat. Naalala mo ba ang araw na sinabihan mo ako sa harap ng klase na mukha akong kawawa dahil sa sapatos ko? Hindi mo siguro alam na iyon ang huling regalo ng nanay ko bago siya pumanaw. Alam mo bang bawat beses na pinagtatawanan mo iyon, para mong tinatapakan ng alaala niya? Hindi siya sumagot. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Tumigil lang ako saglit, sapat para makita ang pamumula ng kanyang mukha. Brian, tumingin ako sa lalaking dating malakas ang boses pero ngayon ay tiklop ang mga kamay sa dibdib. Naalala mo ba ang mga biro mo tungkol sa akin? Ang taba mo, baka hindi ka magkasya sa elevator. Ang laki ng braso mo, pwede kang magkarpintero. Akala mo siguro nakakatawa. Pero tuwing sinasabi mo iyon, pakiramdam ko'y binabalatan mo ang sarili kong pagtingin sa aking halaga. Alam mo ba kung ilang taon akong natakot tumingin sa salamin dahil sa'yo? Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Clara na pilit umiwas ng tingin. Hindi ko siya pinalagpas. At ikaw, Clara, sabi ko, unti-unting lumapit sa harapan ng entablado hanggang halos maririnig mo na lang ang tunog ng aking mga hakbang. Ikaw ang boss na dapat gumabay, hindi manakit. Pero ikaw ang unang nagbigay ng label sa akin bilang ang babaeng walang silbi. Sa harap ng buong opisina, sinigaw mo ang pangalan ko na parang ako ang dahilan ng lahat ng problema mo. Hindi mo alam, Clara, na sa bawat sigaw mo, may bahagi ng pagkatao ko ang nadudurog. Kaya salamat. Dahil sa iyo, natutunan ko kung paano tumayo kahit basag na ako. Akala ko'y may sasagot, akala ko'y may magtatanggol, pero wala. Ang katahimikan ng room ay parang umuugong sa tenga ko, mas malakas pa kaysa sa tunog ng sariling boses. Sa wakas, ako ang nasa posisyon ng lakas. Ako ang may boses sa kwento. Hindi ko sinasabi ito para gumanti, dugtong ko, mas malumanay na ang tono. Sinasabi ko ito para ipakita sa inyo na ang bawat salita, ang bawat biro, ang bawat pangmamaliit may epekto. At kung sa tingin niyo walang halaga ang tao, tandaan niyo, ang mundo ay bilog. Ang babaeng tinatapakan ninyo ngayon, maaaring siya ang taong yuyukuan ninyo bukas. At narito ang twist. Hinugot ko mula sa bag ko ang isang papel, isang dokumento na magbabago ng lahat. Clara, Melissa, Brian at sa lahat ng narito. Ang seminar na ito ay para sa mga empleyado ng kumpanyang itinatag ko. At sa inyong lahat, gusto kong ipaalam na mula ngayon, ako na ang bagong CEO ng inyong opisina.
Ang collective gasp ng audience ay parang musika sa akin. Ang mga dating matataas ang tingin sa sarili, ngayoy pilit na sinisiksik ang mga sarili sa mga upuan, parang gustong maglaho. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Clara, ang babaeng minsan akong tinawag na walang silbi. Ngayon ay wala nang magagawa kundi tanggapin na ako ang nasa tuktok ng ladder. Ngayon, sabi ko, ang tanong ko, handa na ba kayong magtrabaho para sa babaeng minamaliit ninyo? Tumigil ako, hinayaan ang bigat ng tanong na bumagsak sa room. Sa loob ng ilang segundo, walang sumagot. Ang dating maladiyos na tingin nila sa sarili, ngayon ay durog na durog. Sa wakas, ako ang nanalo. Ngunit bago pa man ako bumaba ng entablado, biglang tumayo si Brian. Ang mukha niya'y nagbabanta, ang mga mata'y puno ng galit. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya, sapat na malakas para marinig ko. Nasa gitna ako ng entablado, binabalot ng liwanag ng mga spotlight, at naririnig ko ang mahinang bulong mula sa madla. Mga bulong na may halo ng pagtataka at pagsisisi. Sa harap ko, nakaupo sa unang hanay sina Clara, ang dating kaklase kong mahilig magpatawa sa aking kapintasan, at si Anton, ang boss na walang sawang nagpamukha sa akin na hindi ako sapat. Ang mga taong minsang tumingin sa akin nang may pangungutya ay ngayoy tahimik, mistulang mga nilalang na kinapos ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung paano ko na itatawid ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ang pagbabahagi ko ng kwento ng tagumpay mula sa babaeng tinatawag nilang walang pag-asa hanggang sa taong pinupuri ng industriya ay tila isang pelikula sa sarili ko. Hindi ko kailanman inakala na ang mga pangarap kong minsang nilait ay magiging dahilan para yumuko sila sa harap ko ngayon. Noon ay nasa paaralan pa lang kami ni Clara. Isang araw, sa harap ng buong klase, hinablot niya ang sketchpad ko. Ang sketchpad na naglalaman ng mga pangarap kong maging fashion designer. Ano to? Tanong niya sabay halakhak. Mukhang mga damit ng payaso. Sino ba naman ang bibili ng ganito? Siguro kahit ukay-ukay ay tatanggihan ka. Tawanan ng klase. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan ang araw na iyon, pero alam kong kahit sa kabila ng sakit, hindi ko kayang bitawan ang pangarap ko. Sa trabaho naman, si Anton ang naging Clara ko. Halos araw-araw pinaparamdam niya sa akin na wala akong halaga. Mabagal ka, ang daming mali sa report mo, kaya nga hindi ka umaangat, wala kang leadership skills. Sigaw niya minsan sa harap ng buong opisina. Iba't ibang mukha ang nakatingin sa akin. May awa, may takot, pero karamihan ay walang pakialam. Ang bawat salita niya ay parang patalim na paulit-ulit na tumutusok sa akin, pero sa halip na panghinaan, ginamit ko ang sakit bilang gasolina. Sa bawat gabi pagkatapos ng trabaho, nag-aaral ako ng mag-isa. Nag-ipon ako mula sa maliit kong sahod para makapag-enroll sa mga online na kurso tungkol sa fashion design at entrepreneurship. Walang nakakaalam nito. Ang tingin nila sa akin ay ang babaeng walang ambisyon, ang babaeng laging nasa ilalim. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko hahayaang manatili ako sa posisyong iyon. At ngayon, narito ako, sa entablado, sa harap ng madla, sa harap nila. Ang mga mata ni Clara ay hindi mapakali. Si Anton naman ay halatang pilit ang nangiti, pero ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan. Alam kong hindi nila inakalang ako ang magiging tagapagsalita ng event na ito. Isang seminar tungkol sa resilience and rising above challenges. Ang irony, hindi ba? Ang mga taong minsang nagparamdam sa akin na wala akong halaga ay ngayon nakikinig upang matuto mula sa kwento ko. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano kataas ang nararating mo. Tungkol ito sa kung paano mo hinaharap ang bawat hamon, bawat sakit, at bawat taong nagsasabing hindi mo kaya. Sabi ko, pinipilit na kontrolin ang panginginig ng boses ko.
Hindi ko alam kung nararamdaman nila ang tensyon sa hangin, pero ako, ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko. Pagkatapos ng aking talumpati, nagbigay sila ng standing ovation. Hindi dahil sa galing ko magsalita, kundi dahil sa kwento ko. Ang kwentong minsang sinubukan nilang sirain. Habang papalapit sina Clara at Anton sa akin, nararamdaman ko ang malamig na pawis sa aking likod. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin nila. Hindi ko alam kung kaya kong harapin sila ng walang galit. Pero alam ko na kailangang mangyari ito. Altia, simula ni Clara, halatang nag-aalangan. Ang galing mo. Ang galing ng ginawa mo. Hindi ko inakala na magiging ganito ka. Tumango si Anton pero halata ang hirap sa kanyang muka. Pasensya na kung alam mo na kung hindi kita nabigyan ng pagkakataon noon. Sabi niya, sabay iwas ng tingin. Ngumiti ako pero hindi dahil sa pagpapatawad. Ngumiti ako dahil alam kong ang kanilang mga salitang ito ay hindi para sa akin. Para ito sa kanila. Sa kanila na ngayon ay nagising sa katotohanang ang babaeng tinapakan nila ay ang babaeng kailangang yumuko sila ngayon. Pero bago pa ako makasagot, narinig ang isang malakas na tunog mula sa labas ng bulwagan. Pagsilip ng lahat, isang pulang sports car ang huminto sa harap ng venue. Isang lalaking pamilyar ang bumaba mula rito, si Marco, ang CEO ng kumpanyang minsang pinagtrabahuhan ko at ang taong nagbigay sa akin ng pinakamalaking oportunidad sa buhay ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Alam kong may dahilan kung bakit siya narito, pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Altia, sabi niya nang makita ako, kailangan kita sa bagong proyekto, pero may isang kondisyon. Tumigil siya at ang lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Gusto kong ikaw ang pumili ng team mo. Kailangan mo ng mga taong mapagkakatiwalaan. Napatingin ako kina Clara at Anton na halatang nag-aabang sa susunod kong hakbang. Ngumiti ako. Alam kong ang sagot ko ay babago sa lahat.